Guys, may bagong trending ngayon, no? Etong dating senador na si Bong Revilla o si Ogie. Ayan. So, putok siya ngayon sa social media dahil sumuko na ito kagabi, no? Nalaman kasi niya na may warrant of arrest na inilabas ang korte laban sa kanya. At ang matindi nito, halos lahat ng tao ay binabash siya. Binabash si dating Senador Bong Revilla, no? Hindi ko alam kung bakit lagi siyang binabash, no? Pagdating sa ganitong issue. Ngayon, magbabalik kulungan na si Pogi. Ayan. Ang action star na may alias na Pogi, no? Sino may manood nun? Ganda yung palabas na yun ni dating Senador Bong Revilla, yung Pogi. So eto, bagong balita at bagong bash na naman ang sinapit dito ni Bong Revilla, no? Dahil dito ay sumuko nga siya, no? Mabuti nga kahit ito sumusuko yung iba hindi sumusuko, 'di ba? Ito, panoodin natin ngayon guys yung balita tungkol dito kay Bong Revilla. At ito nga daw, no? Ito pala si Bong ay nakipagsabuatan daw di umano dito sa anomalya, no? Sa flood control, no? Bakit kaya niya pinasok tong ganitong anomalya? Tingnan natin kasi sinasabi ni Bong Revilla dito wala siya talagang kasalanan, no? Ito, panoodin natin. ADG si dating Senador Bong Revilla matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At saksi live si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa labas nito nga Crime Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame sa Quezon City, kung saan nandito nga si dating Senador Bong Revilla kasunod ng inilabas ng 3rd Division Sandigan Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook Live video pasado alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Tingnan nyo guys, kung papakinggan niyo yung boses ni Bong Revilla dito, talagang halatado talaga na problemado siya. Tapos malungkot siya dahil wala nga daw due process ang ginawa sa kanya. No, sa tingin nyo kaya, kayo, no, alam ko yung iba dyan sa inyo ayaw dito kay Bong. Kasi nga, nasangkot na siya sa mga pagnanakaw noon. Ang dami nagalit sa kanya, di ba? Tapos yung iba sinasabi, natatakbo daw ito siya sa 2028. No? Dito makikita nyo guys na talagang mukhang nanghihina si Bong Revilla dito habang sinasabi niya at naghihingi siya ng dalangin. Humihingi at nananawagan siya ng dalangin para sa kanya at sa kanyang pamilya dahil nga makukulong ulit siya. Ang pagkakalam ko, wala yatang piyansa to no? So, nasa Camp Crame na siya, kagabi pa. Please pray for me. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project.
Kaninang umaga, iniraffle ang mga kaso sa korte. Fourth Division ang hahawak ng kasong graft sa pamumuno ni Justice Michael Frederick Musni. Ang malversation case na walang inirekomendang piyansa na iraffle sa 3rd Division kung saan chairman si Justice Carl Miranda. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng hold departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng ombudsman, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero Yun ang dahilan kaya siya magbabalik kulungan ngayon. Sabuatan upang may labas ang pondo. Sana hindi na tumakbo to si Bong Revilla sa politika Dapat nag-ano na lang siya, nag-artista na lang siya talaga. Kasi madami pa namang manonood ng kanyang mga pelikula di ba? Lalo na yung mga action. Pagka napasok ka talaga sa politika, tapos nabahidang ka talaga, syempre nandyan na yung masamang pag-iisip na pag nanakaw ka, kukuha ka sa kaba ng bayan, makikipagsabuatan ka upang makakuha ka ng milyon-milyones, di ba? Sayang lang dahil imbis na maganda na sana ang imahe nito ni Bong Revilla sa pelikula, sa mga palabas, nasira dahil nung pumasok siya sa politika. Lalo na nung kauna-unahang isinangkot siya dito sa sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniinya sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, isinalaysay ni Bernardo sa Senado kung paano niya inihatid ang 125 million pesos sa bahay ni Revilla sa Cavite. Upon Paldo. receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Mariing itinanggi ni Revilla ang mga akusasyon noon. Tinawag pa ito ng kanyang kampo na political persecution. Imbento raw ang mga aligasyon na intensyong sirain ang reputasyon ni Revilla at ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Sinisika pa naming makuha ang panig ng mga akusado kaugnay ng arrest warrant at HDO laban sa kanila. So ayan guys, kayo ba maniniwala dito na eto si Bong Revilla ay walang kasalanan? Wala siyang kinalaman dito sa flood control na sinasabi nila. Sa tingin nyo ba, maniniwala kayo na eto si Bong ay inosente? Balak lang siyang wasakin ulit upang i-raise nga daw yung totoong may sala. Ano sa palagay ninyo guys, Sa tingin nyo? Ewan natin kasi hindi na talaga paniniwalaan to si Bong dahil dun sa dating nung nakulong din to, di ba? Kaya posible talaga na hindi na din siya paniwalaan ng taong bayan. May ilan na naniniwala, siguro baka yung mga malapit sa kanya, nakakakilala sa kanya, yun. Posible yun maniwala na wala siyang kasalanan. Pero dito, at talagang matinding na naman to, balikulungan na naman talaga. Nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila napapanagot talaga yung totoong pinakapuno, Isipin nyo, milyon-milyon.
Samantalang tayo, naghihirap, ikahos sa buhay. Diba? So, comment kayo guys, ano masasabi nyo sa ating video na to. No? At huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.